Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan, lahat po ng ating po mga kababayang Pilipino saan man kayo naroon sa mundong ito. Mga kaibigan, hinihiling natin parati ang ating pagkakaisa. Ngunit talagang hindi po yata ito madaling makamtan. At dito ay medyo bibigay na po ako na talagang parang pambihira pong regalo ng tadhana yan pag nangyari. Ngayon, paramihan na lamang po ng following, paramihan na lamang po ng mga naniniwala. Ang akin pong kinalulungkot ay ang paniniwala natin sa ating sarili, doon pa tayo hindi nagkakaisa. Halimbawa, sa ngayon, mga kaibigan, meron pa rin kumakampi doon sa mga naging sanhi kung bakit po tayo matindi ang ating pong nararanasan na epekto ng pagbabaha. Ano pong ibig sabihin natin? Bakit hindi tayo magkaisa na masama ang pagnanakaw, masama ang korupsyon, masama yung mga proyektong hindi nangyayari, at masama yung nagpasimula nito. Hanggang ngayon, meron pa pong mga naniniwala na ang mga Duterte ay managawang mabuti sa bansang ito. Ayun, hindi naman po natin sinisisi salita. Pero karamihan po ng mga nabiktima ay yung pong mga lugar na kung saan namamayagpag ang pangalang Duterte at therefore kung saan namamayagpag ang kasamaan laban sa kabutihan. Ngayon mga kaibigan, tayo po'y nakikiisa doon po sa ating pong mga kababayang masyadong nagdurusa dahil po sa baha. Habang dito ngayon, tuyo ang ating pong kinalalagyan dito sa Luzon. Abay, wala pong lugar na tuyo doon po sa ilang lugar sa Kamindanawan, tigit sa Kabisayaan, Cebu, kung saan bumabaha ang mga panluloko ng mga Duterte at kung saan dinadakila ang mga Duterte. Sila po ngayon ay masyadong napaparusahan pero tayo po'y nakikiisa. Katunayan, yung pong maliit na inambag ko ay aking pong pinakimpo sa relief organization ng binubuo ng isang retiradong general na walang iba kundi si General Nicolas Torre. Hindi po lingid sa inyo na si General Torre ay isang ulirang pulis, opisyal ng pulis na walang patumangga, walang kadahilanang ipinaliwanag ang Malacanang kung bakit nila ito biglang tinanggal sa pwesto. Ang akin pong nalalaman, at ito po hinihintay natin ang kapaliwanagan ni General Torre o ng Malacanang ay ang hindi niya di umano pagsunod doon sa kahilingan na siya ay pumirma ng isang request ng pagbili ng mga armas para po sa pulis. At ito po ay bilyon-bilyon. At mukhang mataas na opisyal ng kapulisan o ng National Police Commission o ng Malacanang, mga kaibigan, ang nagbibenta o mga proponent ang tawag po dyan. Yung may pasimuno sa hindi nangyaring korupsyon na ito. Abay, kung ganyan po ang pangyayari, ipakita rin po natin ang daluyong ng support doon po sa kabutihan. Kapag kami nagawang mabuti, suportahan po natin. Hindi po lahat mangyayari yan sapagkat parati pong mayroong iglesia ni Marcoleta, parati pong mayroong mga harapan sa Quadcom sa Kongreso. Abay, pinagtutulong-tulungan si Commodore Tariela sa kanyang paninindigan na ang West Philippine Sea ang isip lamang. Bakit wala po ibang congressman na tumulong? Bakit? Sapagkat ganyan ang mga Pilipino.
ang Pilipino, babayaan nilang kayo'y magbasagan na lamang ng ulo. Sila pero mali po yan. Alam po ninyo, ang hindi pagkilos o hindi pagsasawalang kibo habang merong kamalian na nangyayari ay para po bang umaayon tayo, inaayunan natin ang kamalian na yan ng harapan. Ngayon, iwan po natin sandali yan sapagkat nagkakaroon po tayo ng pagtutulong-tulong doon sa mga taong nagsasabing dapat manindigan ng Pilipino sapagkat ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Sino po yung mga nagsabi niyan? Matagal na po natin sinasabi dito po sa ating programang Kawal ng Demokrasya. Sa bagay, maraming umaani na rin po tayo ng marami pong komentong positibo. Pero hindi mawawala na paminsan-minsan merong isa o dalawa na nagninegatibo at kumakampi pa sa China. Ano po ang linya ng China? Na huwag silang aawayin, wala tayong kalaban-laban, at tayo ay duwag na lahi, at tayo ay dapat manahimik na lamang. Mali po yan. Kinakailangan ipaglaban po natin. Katunayan, nanalo na nga tayo. Pinaglaban tayo ni Pinoy Aquino, nagdemanda siya sa United Nations, Philippine Permanent Court of Arbitration, PCA, nanalo tayo. Abay, pinagtutulong-tulungan pa na batikusin yung desisyon. Ano sabi ni Xi Jinping, yung pong premier o leader ng China? Hindi ko kikilalanin yan. Dapat yan, isang tabi lamang, walang kwenta papel yan. Naintindihan ko po yun. Sapagkat ang insik, nagtutulong-tulong sila na gawing China ang Pilipinas. Sa Pilipino, pinapalakpakan pa ng Pilipino yung tao nagsabing, dapat ibasura yan. Dapat doon tuloy-tuloy yan sa waste basket. At ang nagsabi niyan ay isang Pilipino, Pangulo pa, si Rodrigo Roa Duterte. Pinapalakpakan pa. At nung siya ay napatunayan na mayroong mga ebidensya ng pagkakasala, mayroong pa mga Pilipino nagrarally doon sa The Hague para sabihin, igalang ninyo ang batas ng Pilipinas. Kung Pilipino hindi ginagalang ang batas, gusto natin yung pandaigdigang organisasyon ng International Criminal Court na talagang nakadedicate. Yung po bang talagang ang kanilang misyon sa buhay ay magbigay ng katarungan para sa mga mabubuktot na mga leaders saan man sa mundo. Abay, ang mga Pilipino na yung kanilang leader ay napapatunayan na masyadong mabuktot, masyadong korap, masyadong kriminal, ay mag-aaway-aaway pa sa dihig mismo. Nagrarally ang mga Pilipino, mga kaibigan, nagrarally na bigyan ng due process si Duterte. Hindi ko na po talaga maintindihan itong lahi natin ito. Pero kung ano man yun, magpapatuloy po ang kawal ng demokrasya kahit na kukunti lamang po ang susuporta. Tutuloy po natin ito sapagkat naniniwala po tayo na tama ang ating pinaglalaban. Ng Pilipinas ay para sa mga Pilipino at hindi na dapat kini-question ng mga Marcoleta, yung mga naninindigan ng Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Pag ganyan ang paninindigan, ang nararapat dyan kila Marcoleta, hayagan na, wag na kayo ng loloko ng Pilipino na kunyari kayo Pilipino. Hayagan na, sabihin ninyo, kami ay maka-Duterte, therefore kami ay pro-China. Yan lamang gawin ninyo. At baka mapuri ko pa kayo ng konti. Papagtulong-tulungan ninyo itong ating mga naninindigan. Chief of the Armed Forces of the Philippines nagsabi na hindi siya papayag na tayo api-apihin dyan sa ating sariling karagatan. Abay, binanatan ni Marcoleta.
At itong si Commodore Tariela na hepe o tagapagsalita ng Philippine Coast Guard nagsasabing dapat magtulong-tulong tayo upang manindigan at iparamdam natin sa buong mundo na ang desisyon ng pandaigdigang arbitral decision ay ating kinikilala, ating sinusuportahan. At sino man ang titira o babatikos dyan sa mga opisyal natin ganyan, abay kalaban po ng bayan yan. Kalaban ng katotohanan, therefore kalaban ng kabutihan. Yan po yung mga bumabatikos dyan. Meron pang isang meow, kung sino man siraulo yan, na dynasty dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Anong apelido? Barsaga. Basag palampulan yan Siraulo po yan. Kilala kong pamilya yan. Tingnan nyo, ultimong suot, pula, pulang pantalon, pulang Amerikana, pulang necktie. Suot ba na mabuting tao yan o matinong tao yan sa Kongreso? Mga kaibigan. Ngunit pinapansin ng media, maraming following sa media. Anong klaseng bayan, anong klaseng lahi, anong klaseng mga Pilipino, ang mga Pilipinong pumapayag at kumakampi doon sa mga bumabatikos sa ating mga opisyalis na nagsasabing hindi nila isusuko ang Pilipinas. Aba yun ang mga nagsasaltang ganyan, pinagtutulong-tulungan pang ibagsak. Ako po ay hindi makamarkos. Pero pagka meron po siyang pananalita na hindi niya isusuko ang kahit na metro kwadrado o maliit pa, square centimeter, square inch of Philippine territory, hindi ko babatikusin yan. Hindi ko kakampihan yung mga nagnanais na ibagsak siya. Hindi tayo aayon na pamapalitan siya agad-agad ng kandidato o tauhan ng China sa katauhan ni Sara Duterte. Kung ibang vice president yan, kung ang vice president yan si Leni Robredo, kasama na po ko doon sa mga anti-Marcos forces na ibagsak na si Marcos. Pero kung si Marcos ngayon ay naninindigan ng Pilipinas ay para sa mga Pilipino, kahibangan, katraidoran na siya po ay pagplanuhan na pabagsakin sapagkat may plano po ang ilang po mga loyal kay Duterte at ilang mga bayaran na puwersa ng ating armed forces na loyal sa China, loyal sa kwarta. Abay, maghalo na ang balat sa tinalupan, magkakaroon tayo ng civil war, so be it. Doon po tayo sa depensa ng ating pong bansa. Doon po tayo sa katotohanan, doon po tayo sa katarungan, doon po tayo sa kabutihan, doon po tayo sa tama, laban sa kamalian. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!